nga ang naging kontribusyon ng Malabang Lanao del Sur sa kasaysayan ng Mindanao. Sa panahon ng pananakop, ang Malabang ang naging punong himpilan ni Sultan Kudarat, isang mahusay na mandirigma at sultan ng Maguindanao. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga Hapones ay gumawa ng malaking kampo militar at iba't ibang lagusan o tunnel sa bayan ng Malabang. Ito ay parte ng kanilang pananakop sa ating bansa. Noong taong 1942, si Jose Abad Santos ang humalili bilang pansamantalang presidente ng Pilipinas sapagkat siya ang Supreme Court Chief Justice ng bansa. 2 buwan pa lamang siya sa panunungkulan ay pinatay siya ng mga dayuhang Hapones sa kadahilan ng tumanggi siyang umanib at makipagtulungan sa kanila. Mula sa Cebu, dinala siya patungong Malabang upang hindi na makabalik sa Manila at magsumbong. Noong Mayo 7 taong 1942, sa ilalim ng isang puno, siya ay kinitila ng buhay at naging parte ng kasaysayan. Sa kasalukuyan, nagkaroon ng palatandaan o landmark ng pinangyarihan sa Malabang Lanao del Sur. Sa haba ng taong nagdaan, nagkaroon ng pangamba ang mga residente. Unti-unti nang nababaliwala ang palatandaan at sakripisyo ng bayaning si Jose Abad Santos. Upang manumbalik sa alaala ng taong bayan ang kanyang kontribusyon, ang DPWH ARM team ay nagsagawa ng konkretong kalsada sa ibayo ng palatandaan ni Jose Abad Santos. Nandito kami ni D. Abib Arumpak sa historic place na Malabang, which is a city or a municipality more than 120 years old. Yes. And we're going to have a road project here worth 5,420,000 meters here in this Curahab Street. But we came across this Jose Abad Santos marker, which is the place where Jose Abad Santos was executed by the Japanese in 1942, and that is where he was supposed to be imprisoned prior to being executed. We call on the National Historical Institute to check on the important places in places like Malabang. Many of our Philippine history has been made but not written. Kinakaharap ring matindi ng bayan ang malimitang pagbaha sa kanilang tawiran, lalo na't kung minsan ay abot tuhod ang taas nito na may kasama pang buhangin, nakahambalang sa gitna ng kalsada at nagdudulot sa pagkaantala ng mga motorista patungo sa lungsod ng Marawi o Pagadian. Sa ngayon, may ginagawang proyekto ang DPWH Lanao del Sur District 2 upang tugunan ang matagal na problemang kinakaharap ng bayan. Ayon kay Engineer Arumpak, magkakaroon ng viaduct sa lugar. Ito ay isang mataas na tulay na binubuo ng ilang mga maliliit na saklaw na magsisilbing tawiran ng mga motorista kahit tumaas pa ang dami ng buhangin. Ito po yung section ng Bago Ingad. Kung makikita nyo, nasa tabi pa rin yung mga silt, buhangin galing po sa upstream. Dati, tuwing umuulan, umabot ng almost 1.5 meter yung silt natin dito. So, hindi nakikita yung konkreto. Ngayon, meron tayong ang Region 10 proposal dito na Viaduct 1 and Viaduct 2. That's about 1.2 kilometer, and then ang budget po is 1.2 billion din. Habang tinatapos pa ang mga dokumento ng mungkahing viaduct, ang DPWH Lanao del Sur District 2 ay kusang nagsagawa ng alternatibong solusyon sa mga nakahambalang buhangin sa kalagitnaan ng kalsada upang tuluyan na itong madaanan. Yung viaduct, parang bridge, nasa 5 meters ang height. And then magko-connect from Bago Ingad up to Barangay Ansao. So dalawa yan, 600 meters. Tapos in between niya, yung pavement natin is i-raise natin yung elevation. And then another viaduct na naman. So ang purpose talaga nun is kahit na umulan, bumaha dito at kumapal yung silt from upstream, makakadaan po yung mga motorista natin. Kung makikita nyo ito, pag umuulan, parang river na rin to eh. Puno ng tubig, tapos after nung ulan, naiiwan na yung mga silt na umaabot minsan ng almost a meter. So nahihirapan talaga yung ating mga motorista minsan. Nasa stranded pa sila dito for a night. Antayin nilang humupa yung tubig at magantay rin ng tutulak sa kanila para makaalis dito. Matatagpuan rin sa Malabang Lanao del Sur
ang pulong himpilan ng sandatahang lakas ng 6th Infantry Battalion Red Skin. Pinarating ni Lieutenant Michael Santos ang kanilang matibay na suporta sa mga proyekto ng DPWH Lanao del Sur 2. Para sa kaunlaran ng bayan, malakas silang tutulong at magresolba sa mga insidenteng malimitang nangyayari sa bayan. Una sa HCDR, yung Humanitarian Assistance and Disaster Response. Yun po yung first na trust and go namin ni District Engineer dito. So partner po kami kasi dati pag bumabaha dito may kasamang buhangin, yung parang lahar. So kay District Engineer yung heavy equipment, sa akin yung manpower, saka yung ibang yung mga troop transport ko rito na ginagamit din sa Humanitarian Assistance and Disaster Response. So development naman, yung sa mga projects nila, pag kinakailangan nila yung tulong namin, nagpo-provide po kami ng security. Po nung nandito na po kami, nag-improve na po yung peace and order situation dito sa Lanao. Hindi sa buong Lanao, sir. I am speaking about area of operations only. Yung 4 na coastal municipalities ng Lanao, yung Kapatagan, Balabagan, Malabang, Picong, saka yung interior municipality niya na yung Marugong. Nag-improve na po. Ang pagkamit ng kapayapaan sa ating bayan ay hindi lamang makakamit sa pamamagitan ng dahas o anumang sandata. Simpleng panawagan lang ang gustong iparating ni Lieutenant Santos. Kapayapaan ang matagal na kahilingan ng ating bayan. Sa mga panahong nanungkulan si Regional Governor Mujib Hataman, matagal na rin niyang ipinaglaban ang ating kalayaan, paglapat ng reforma sa sistema at pagbabago sa katayuan ng Bangsamoro. Sa ating pagkakaisa, maaabot natin ang pagsulong. Ito ang mga katagang patnubay at kaakibat ng mga proyektong pangkaunlaran sa ating rehiyon. Hatid sa inyo ng DPWH ARMM on the road.